May nagtanong sa akin, Sir, ano pong gagawin ko? Pinadala na po ako ng demand letter galing sa Taguig Trial Court. Dinimanda na po ako ng bugok na ola. Hindi ko rin po nasagot yung 10 days na subpoena. Sa April 23, 2025 na po ang hearing namin. Ano po ba ang gagawin ko? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Parang medyo naguguluhan ako dun sa katanungan kasi masyadong parang mabilis, no? Pero sige alamin ho natin ano ba ang dapat gawin, no? Regarding ho doon sa pagpadala sa inyo ng demand letter ng Taguig Trial Court, no? Tapos demanda ho kanyo kayo, tsaka ho doon sa na-receive ninyong subpoena. And doon sa sabi niyo nga ho, meron na kayong hearing sa April 2023. Sagutin ho natin. Okay? Sabi niyo ano hong gagawin niyo kasi ho pinadala na kayo ng demand letter galing sa Taguig Trial Court. Okay. Una ho muna yun. Okay. Ito lang ho yan, no? Dapat ho kasi legitimate yung napadalang demand letter sa inyo. Kasi sabi nyo, Taguig Trial Court ang nagpadala. Which is for me, malabo. Kasi ho, korte ho yan eh. Ang korte po ang, kumbaga, ang nagbibistay niya. Kumbaga, sila ho ang nagre-resolba. Hindi ho sila yung nagpapadala ng demand letter. Papadala ho yan subpoena, no? Pero demand letter hindi ho magpapadala yan, no? Ayon ho yan sa aking pagkakaalam, ha. So, i-correct niyo po ako kung mali po ako, no? Pero ayon po yan sa aking sa aking kaalaman, yun po ang ko, no? Ang mga korte po hindi nagpapadala ng demand letter yan. Mga abogado po papadala yan, no? So, para ho mas maliwanag, kumonsulta ho kayo sa abogado. Kasi ako, maniningil ho ako. No, yung mga sinasabi ko po sa inyo is based on my experience, pagtatanong ko po sa mga kaibigan, sa mga kumpare kong abogado, at pagre-research ko po. No, pero, ang makakasagot po talaga niyan is mga abogado, pinag-aralan po nila yan. So, kung may extra kayong pera, pumunta ho kayo sa pribadong abogado. Kung wala naman po at nagtatrabaho kayo, kung yung kumpanya nyo mayroong abogado, baka sakali po pwede kayong magtanong or magtanong ho kayo sa mga notary public. Kung wala ho talaga, pumunta ho kayo sa PAW, no? Sa PAW kayo, ang PAW kasi public yan po, pwede ho kayo magtanong doon. Okay? Saka ang isa pang inaano ko dito is bakit pinadalang kayo ng demand letter, pero dinimanda na kayo? Di po ba? Medyo parang malabo yun. Pero bago ho yun, no, anuhin muna natin, no, para maliwanag ho sa inyo yung demand letter. Kailangan ho ang demand letter, kasi nga ho, kumpanya yan, dapat yan, meron yan letterhead. Okay? Dapat alam nyo kung sino nagpadala, address yung nagpadala, contact details yung nagpadala. Sino pinadalan, address ng pinadalan at contact details ng pinadalan. Tapos, sa body of letter po, dapat andun yung detalye ng utang, no? Magkano na naging penalty, ilang araw kayo bibigyan ng palugit para mabayaran siya, ano yung mga options pwede nyo gawin para mabayaran siya, no? At ano yung magiging consequence pag hindi nabayaran. Iba-iba ho ng laman yan, pero dapat ganun halos no? Tapos, sino po yung pumirma? Dapat may nakapirma dyan, no? Ngayon, kung ang laman yan is kumpuro, kagaya na ginagawa itong mga bugok na abusadong online lending apps, no? Ang nakalagay sa demand letter nila is pananakot letter. Kumbaga, lahat yung puro batas. Diba? May, Article 315, RA 8484, mga ganun ho, diba? Tapos, meron pa sila ron, estafa, pero small claims. Alam niyo yung gano'n, pananakot lang yun. Di po ba? Hindi legitimate na demand letter yun. Baka sampal sa mukha nila ni judge yun pag ipiniresenta nila sa sa korte. Kasi dapat valid yung bibigay nila na demand letter. Hindi ho basta-basta. Ngayon, dito ho kasi sa inyo, sabi ko na ho kasi Taguig Trial Court ang nagpadala sa inyo So, parang nalalabuan ako Hindi ho magpapadala ang korte. Sila ho ang
Sila ho ang lulutas niyan, o sila magbibista yan, pero hindi ho sila ang magpapadala sa inyo ng demand letter. Okay? Tapos, ito pa isa. Pinadala kayo demand letter, tapos dinimanda na kayo kagad. Parang ang bilis no? Hindi ho ganun yun kasi sa demand letter ho, may nakaset doon kung ilang number of days kayo pagbibigyan. Let's say ho, 15 days. So, dapat ho, within 15 days, nakapag-negotiate na kayo sa kanila, nakapag-usap na kayo sa kanila. Ngayon, within that day, yun yung leeway nyo or yung magiging araw nyo para kayo makipag-usap sa kanila, ano ba ang pwede nyo gawin. Di ho ba? Makikipag-negotiate kayo sa kanila. Dito ho kasi, halos sabay-sabay. So, parang ang labo. Demand letter, may demanda na kagad. Hindi ganun yun. Di po ba? Tapos may sinasabi pa kayo dito, may 10 days na subpoena, hindi nyo nasagot. Ang subpoena ho kasi, imbitasyon. Di po ba? Imbitasyon na yan. For example po, nagsampa po sila ng kaso, no? For example, kasi kung sa Taguig, hindi ko rin humaintindihan kung regional yan o municipal Okay, so, sige, sabihin na natin municipal. So, kung sa small claims ho yan, padadalan ho talaga kayo ng imbitasyon. So, alamin nyo po, puntahan nyo po siya sa Taguig. Kung taga rito lang ho kayo sa Metro Manila, kasi baka mamaya taga-probinsya kayo, may hirapan nga kayo na na alamin, itawag nyo po kung meron nga ho talagang nagdemandang ola sa inyong ganyan. No, kasi kailangan malaman nyo po. Mahirap po kasi sa atin, inuuna ho natin yung takot. Huwag ho ganun. Alamin nyo ho muna kung ano yung kinakatakot ninyo. No, hindi pwede takot bago kayo. Kasi wala ho, masisira ho diskarte ninyan. Okay, kaya ho sinasabi ko sa inyo para hindi ho kayo, kumbaga, natataranta. Di po ba? Para nakukumpuse yung sarili ninyo. Kasi pagka nataranta kayo, lalo mawawala kayo sa diskarte. Okay, so kagaya sinabi ko sa inyo, nasabihin ho kasi imbitasyon yan So, kung may sinampa silang demanda, padala sa subpoena, pero kapapadala lang ng demand letter Di po ba? Kasi ganito yan, Hindi ho kasi basta-basta ang pagsasampa ng small claims. Sa small claims court. May pagdadaan, may mga may mga documentation yan Di po ba? Kasi kung ka-receive nila ng demand letter, di po ba? Tapos sasampa kagad nila sa korte? Wala pa naman naging resulta yung demand letter? Hindi yung hindi magpo-prosper yun. Kasi dapat, nagpadala ng demand letter, kung nagbigay sila ng 15 days, dapat within that, day, nagkaroon kayo ng pag-uusap. Diba? May negotiation na nangyari. Tsaka, hindi yung basta-basta ganun Di po, hindi yung porket nagkaroon ng demand letter, sasampa na kagad. Hindi yung, i-assess ho kasi ng korte yan Baka mamaya hindi naging valid Diba? Kasi sa sobrang iksi ho nung panahon, hindi naging valid yung demanda. Di po ba? Kaya ako sabi ko sa inyo, i-check nyo muna. Baka mamaya, haw-shaw lang yan Tinatakot lang kayo, di ba? Kasi ako, hindi ko talaga maintindihan itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Bakit pupunta pa sa ganyang pamamaraan? Tatakutin kayo, madali na makipag-usap. Di ba? Ito nga lang yun na to, may field to tataka ko, di puntahan kayo, kausapin kayo, ganun lang naman yan Di ba? Kayo naman makipag-usap naman kayo na maayos, di po ba? Kasi, nagkaroon kayo ng agreement yan Kasi ang utang yan, may obligasyon natin yan. Di po ba? So, kailangan talaga nating, tawag dito, bayaran, tsaka pangatawanan nyo kung ano man yung naging obligasyon natin. Pero dito nga tungkol sa tinanong nyo, nalalabuan ako dyan Alamin nyo muna, kung talaga bang merong demanda silang isinampa, kung valid ba yung subpoena, sino ba nagpadala ng subpoena sa inyo? Di po ba? Kasi yan, dapat yan, mini-mail yan di po ba? Yun kasi pamamaraan ng subpoena, mail o di kaya yung mga tauhan po sa korte, yan po magpapadala niyan. Baka mamaya ola nyo lang ang nagpadala niyan. O di hindi na valid kagad. Tapos baka mamaya yung laman ng demand letter, pananakot letter lang. Di po ba? So alamin nyo po muna. Yun po ang importante diyan. Bago kayo mag-conclude. Tapos tsaka kayo dumulog sa abogado kasi abogado makakasagot niyan. Wala ho ibang makakatulong sa inyo kundi abogado kasi forte nila yan pinag-aralan ho nila yan
So sila rin po ang kumbaga ang makakatulong sa inyo kung sakasakali. Pero sa small claims court po, hindi po kailangan ng abogado ron. Kayong dalawa lamang po tsaka si judge, no? Yung pong naghabla, kayo at si judge lamang po ang nandoon sa korte. Mag-mediation lang yun. Sa una, magpag-uusapan nyo. Diba? Pagka meron kayo naging resolusyon, tapos, didesisyon ni judge. Kung wala akong naging resolusyon, si judge po ang magdidesisyon yan. Okay po, sana po malinaw para hindi kayong ninenervyos agad. Kasi yun yung nakakasira ng diskarte, yung nervyos eh. Di po ba? Yun nga iniiwasan natin dito. Yung magkaroon kayo ng anxiety tsaka depression. Di po ba? So, alamin nyo po muna bago ho kayo nervyusin o bago. Actually, hindi na kayo dapat nervyusin kasi kung talagang yan, legitimate na demanda, no, sa small claims court, ng small claims, mas maganda doon kayo. Bakit? Pwede nyo ibisinta lahat yung ebidensya nyo kung kayo hinaras talaga yung mga bugok na yan eh. Tsaka kung mataas ang interest yan eh. Di ba laki laban ninyo? Di po ba? Mas maganda nga sa korte kayo kasi hindi naman sila nakikipag-usap ng maayos. Di po ba? Kung hindi sila nakikipag-usap ng maayos. Di po ba? So, mas mainam pa nga yan sa small claims court para matapos na yan. Hayaan nyo si judge ang mag-decide. Di po ba? Kasi lagi natin pinaiirol yung nervyos eh. So, kung ako tatanungin, sige, dumiretso kung legitimate yan, doon kayo sa small claims court po para matapos na yan at mawala na po yung sakit ng ulo nyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.